Lisensya. Gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng lisensya? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Medyo nag-teleport lang tayo ng konti para maiba naman yung starting point natin. Dito tayo ulit sa Rojas Boulevard. And hindi ko na-expect na, na sobrang traffic ng ganitong oras. Anong oras na nga ba? Anyway, sa Maynila wala namang imposible yung traffic. So minsan maluwag, minsan talagang ganito. So today, napag-uusapan natin is kung gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng driving license o yung lisensya. Yan, yung pinakita ko sa harapan natin. Disclaimer nga lang, no, yung lisensya na pinakita ko is yan yung luma kong lisensya. So luma yung address. Syempre hindi ko pwede ipakita yung bago ko, no. So first of all, ang pagkakaroon ng driver license at passport, yan ang pinakamalakas na, let's say, powerful na identification card. Yang lisensya at ang passport. So buti nga dito sa bansa natin, napakadaling kumuha ng driving license. Okay? So kung nanonood ka ng vlog na mga nasa ibang bansa, especially ibang mga motovlogger, hindi ganoon kadali sa kanila hindi ganoon kadali sa kanila magkaroon ng driving license. Okay? So mabalik nga pala ako, no. Dito sa atin sa Pilipinas, kapag meron nakitang motor na na-aksidente, o basta kahit anong mga sasakyan na involved sa isang aksidente, sasabihin nila kamote yan. Kamote, 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 kamote. So yan yung mga common na naririnig natin. Mga irresponsableng driver yan. So ang opinion ko lang naman doon, dahil naka-witness din naman ako ng mga aksidente, talagang masyado lang talagang napakadaling humusga, no, kapag hindi mo talaga nakita yung tunay na nangyari. Sabihin nila, eto yung mga comment na ayaw kong nababasa eh. Sabihin nila, paano kasi fixer yung yung lisensya niyan? Nag-fixer kasi yan, kaya walang alam sa exam. Okay, so ganito, balikan natin. So nung nag-exam ako, actually napaka basic lang ng ng mga tanong doon, no. Para saan tong mga white line na to, so kung para saan tong sign na to, anong ibig sabihin ng dilaw na yan. So mga basic lang yan. Sa mga nagko-comment na kasi nag-fixer yan, kaya na-aksidente, alam mo, masyado ako nabubulshitan doon, no. Alam mo, kahit yung mga hindi nag-fixer, wala naman talagang proper training dito sa atin sa Pilipinas bago ka makakuha ng license. Basta naipasa mo lang yung exam, o meron na driving dyan, ano bang gagawin? Magkatrasabante ka lang. Yun, yung mga exam natin dito is napaka basic. Wala talaga tayong proper na, unless nag-school driving ka bago ka magkaroon ng kotse. Marami pang lesson sa atin dito para sa mga motor. So wala naman dito, basta puta, marunong kang mag-bike, pwede mo nang gamiting experience yun, no? So magkakaroon ka na ng lisensya. So yun, para sa mga nagsasabing kamote o hindi maingat yung mga motor na aksidente, so kailangan nyo muna talagang alamin kung ano yung tunay na nangyari. Kasi wala naman talagang perpekto sa daan, okay? So yan lang naman yun, walang perpekto sa kalsada. So ako, 5 taon na ako nagmumotor, no? Never akong wala akong collision o mga ganong aksidente. Yun, simple lang, nadulas. So yun talaga yung mga risk ng pagmumotor. So kasama yun. Pero yung bumangga ako sa tao, may nasagasaan ako,
Walang ganon. So bakit naman yung ibang mga ito, yung alam natin sa US, 'di ba? Mahigpit ang pagkuha ng lisensya diyan. Pero marami pa ring mga vehicular accident na nangyayari diyan. Lalo na mga motor. So wala sa lisensya 'yan, nasa disiplina 'yan. Kung paano ka sa kalye. 'Di ba? So kahit anong ipinasa mo, kahit pinerfect mo pa yung exam na yan, kung hindi mo naman ina-apply sa outside world o dito sa kalsada, di ba? Kaya yung mga nagmamalinis dyan, so fuck you kayo. Tangina. Lalo na yung mga iba, nakikita ko dyan yung mga tayo. Lalo na ibang mga nakamotor dyan na akala mo sobrang bidang-bida talaga, na akala mo wala talagang ginagawang violation no? So hindi ko pinagtatakpan yun na hindi rin ako isang perfectong tao. So, gumagawa rin ako ng mga kamalian sa kalsada no? Pero sabi ko nga, responsable ako. So hindi ako barubal sa kalye. So yan lang naman yung mga dapat mong tatandaan once na nagkaroon ka na ng lisensya. So hindi porkit pumasa ka sa exam na perfect mo, hindi ka nagpixer, entitled ka ng magkamali o lumabag, diba? Sabi mo, pasado naman ako wala yun doon, nasa disiplina ng tao yan. So ang lisensya ay isang privilege, okay? Isang magandang pribileyo na magkaroon ka ng lisensya. So kung nakuha mo man yun ng madali, diba, swerte natin at madali tayo makakuha ng lisensya dito sa Pilipinas. So kapag may oportunidad ka ng magmaneho sa kalsada o basta nagagamit mo na yung lisensya mo sa kalsada, so dapat pag-ingatan mo. Dahil napakagandang privilege na meron kang access sa kalsada. Diba? Isipin mo kung anong dinadaanan ng kotse, nakakadaan ka doon. Kung nagtatrabaho ka, less hassle, sobrang less hassle talaga kapag meron kang motor. Kaya sana yan, yung mga motor natin ingatan nyo. Hindi yan ginawa para ipagyabang. O pwede mong ipagyabang kung sobrang pogi talaga ng motor mo, pinormahan mo, and at the same time, syempre dapat disiplinado ka. Hindi mo kailangan perfecto na disiplinado ka. So yan, dahil totoo naman wala naman talagang perfecto. Maniwala ka. Diba? Kahit nga yung mga enforcer nakikita nyo lumalabag sa sarili nilang batas, diba? Sabihin nila kasi yung sasabihin nila online na so sasabihin nila sa'yo yung disiplina. Pwede mong simulan sa sarili mo, no? So, alam mo, siguro naniniwala ako. Ang daming naniniwala ako na lahat naman tayo gustong madisiplina, no? Pero talagang matigas talaga ulo natin. So, gusto ko rin yun, disiplinadong bansa. Pero aminin ko talagang sa ibang banda talagang low breaker din ako, no? So kaya ewan ko kung okay na ba yung ganito, maluwag o kailangan bang higpitan, diba? So parang ako, kahit ako, alanganin din ako na madisiplina talaga ako ng sobra-sobra, diba? So kaya ang hirap talaga.
Ang hirap talagang magbago. Hindi yung ganong kadali. Pero syempre, di ba, kung meron tayong mahigpit na law enforcement, kung meron tayong mahigpit na law enforcement sa batas, sa lahat, at kung hindi rin sila mga gago, di ba, why not? Pero wala eh, di ba, kahit sila yung mismo nagpapatupad, sila rin yung mga sumusuway. So paano ka pang susunod? Di ba? Yun yung nagiging ano eh, yun yung parang nagiging ano mo, mitsa mo para tangina, sila nga eh hindi umaayos sa batas nila eh, no? Kami pa kaya. Yon. So kung talagang kaya nilang i-enforce na malinis lahat, why not? Okay lang yun, agree ako, okay ako, willing ako sumunod. Diba? Kahit simulan ko man yung pagbabago sa sarili ko, diba? Magmumukha ka lang tanga. Magkakaroon ka pa ng kaaway, diba? Sa totoo yan ha. Parang kagaya noon eh, dati eh. Alam niyo yung mga street na hindi naman talaga daanan ng tao o kotse. So yan, basta nagkulay-pulayan, talagang humihinto ako, may tao o wala. Pero anong ginagawa sa'yo ng mga sasakyan? Binubusinahan ka, di ba? Bumurahin ka pa, oy, tangina mo ka. So maging mabait ka man, meron pa rin kupal sa paligid mo na kukupaling ka, di ba? Makisama ka na lang. Dalawang gulong, no? Ang motor eh ginawa para enjoyin, no? Hindi para ipagyabang. May mga mayayabang kasi nagkamotor lang, akala mo na eh ano. Kung hindi kayo naniniwala, pagmasdan nyo minsan yung paligid nyo, nanood kayo, makikita nyo maraming mga motor na mga mayayabang sa kalye, diba? Pag hindi pinasingit, mumurahin yung kotse, diba? Papakiuhan. Yung parang tipong ano, kailangan laging pagbibigyan. Marami yan, maniwala ka, sa tagal kong nagmumotor. At meron pang mga mas matatagal sa aking nagmumotor, mas nasa right of way ako. So yan din, maging defensive driver tayo. Hindi porkit nasa right of way eh ariba lang tayo ng ariba. Kita nyo kung diniretso ko yun, edi sa pool, di ba? So kahit na sabihin mong nasa right of way ka, eh hindi mo alam yung iniisip ng ibang tao katulad nung sasakyan na yon. Ito, para maging transparent nga rin pala ako sa inyo, no? Sa 5 taon kong pagmomotor, 2 beses pa lang ako nakagawa ng violation, which is yung una is counterflow. Okay, sa Makati yun eh. Yung daanan na yun, pinagka-counterflow talaga nila yung mga motor minsan. Yung sa bandang Makati Abpetron, di ba meron dun na parang barikada na minsan kapag naka-go pa yung papunta sa Ayala, pinapayagan nila yung mga maliliit na sumingit dun. So one time, ang galing nga eh, no? Parang nila, parang gatasan nila yun eh. Parang sige, masanay muna kayo dito, pwede kayong mag-counterflow dyan kapag naka-go yung nandun sa o basta wala pang sasakyan nakakasalubong sa inyo, basta motor Tapos one time, bigla naman kami pinaghuhuli naman. So yun yung pinakaunang-unang violation ko. Pero ang chinarge lang yata sa akin dun sa DTS, so 500 pesos. Hindi counterflow ang nilagay niya. Pero ang dami kaming nahuli doon. Siguro mahigit 20. Yung mga nasanay na doon kami pwedeng dumaan, tapos bigla na lang isang araw pinaguhuli kami. Sumunod naman is yung no left turn sa Osmeña Highway. So kasi gabi naman yun, parang may pupuntahan kami, tapos parang nakita namin na mali pala yung dadaanan namin. Kaya naghanap ako ng pwede kong daan na pwede kong kabigan. So pagkaliko ko, puta, no left turn pala dun. Eh di na madaling salita, nahuli rin ako. So yun pa lang naman yung violation na nagawa ko. Eto, nandito ako sa pedestrian ngayon. So kamote na tayo agad nyan, diba? So kapag ka ito, inandar ko yan na naka-stop. Actually, inaarangkadaan ko talaga yung kahit naka-stop yan. Kasi
from both sides, from left to right, makikita mo naman malinaw na walang sasakyan. So parang nakakaurat lang yung stoplight na yan dyan, na wala naman talagang gaano laging dumadaan na sobrang volume ng sasakyan. Ayun lang guys ha, basta tatandaan nyo, ayan ang privilege ng pagkakaroon ng lisensya. Siyempre magagamit mo rin nga pala siya sa iba't ibang ano, kunyari gusto mong mag-remittance, so, diba? Gusto mong gumawa ng bank account, so maraming purpose ang lisensya. So marami siyang bagay na pwede mong paggamitan. So ako sa akin, nagagamit ko siya sa ano, nung kumuha ako ng bank account, kumuha ako pag nag-remittance ako, so nagagamit ko siya sa mga ganung way. Kaya sa akin na buhay ko ang lisensya ko, no. So hindi ako lalabas nang wala akong lisensya kasi napakahalaga yan. Unang-una, identity mo yan. Kung may mangyaring masama sa'yo, so nandyan ang blueprint ng buhay mo. Andyan ang address mo, edad mo, pangalan mo, kung saan ka nakatira, sinong guardian mo. So blueprint mo yan, yung lisensya na yan. Kaya ingatan mo mabuti. So again guys, maraming salamat nga pala sa 150 subscriber natin, no. So katulad ng dati, kung nagustuhan mo yung vlog ko, so ano pa bang hinihintay mo kundi eto, click mo yan,